Pakita ka naman yun. Ayun. Uy, Uy! Sino yun? G. Hershey's. Si Hershey's. Hi, Hershey. Uy, isa pa. Nag-send ulit siya ng communiverse. Si... G. Hershey's. Isa Thank pa. you. Isa pa? Yes, tatlo. Ayan, isa pa. Thank you. Sakto natin sa ulo mo. Doon namin dati. Pero ayun. Ba't ako nakaporma? Nakaporma din siya yung nakasapatos din. Wala lang, trip lang namin umuwi ng nakaporma. Nag-base ako kasi nag-base ka eh. Nagpapambahay lang ako. Inisip ko, baka mamaya magtagal ako dun sa Bulacan. Para diretso na ako ng rehearsal mamaya sa tabi dito. Promise, masaya yung tabing ilog. Ang daming may mapupulot na aral talaga rin. Isa dun yung nung press night kasi. Nung press code. Isang aral yung, actually siya, pang matanda at saka bata. Sa matatanda, sana ma-realize nila kapag napanood nila yung na iba na nga talaga yung generation ngayon. Na mas maintindihan nila yung panahon ngayon ng mga kabataan pag napanood nila yung tabing ilog. So maganda doon kasi hindi lang siya applicable sa na may enjoy ng bata, pati ng matanda may enjoy nila. Kasi may mga part doon na pinapakita kung ano yung struggles ng panahon ngayon, paano nagbago yung generation. Sa mga bata naman, makikita nila yung kung paano yung buhay nila. Paano maaayos nung magtatropa yung problema, ganun. So, maraming aral. Ano daw feeling na magpe-perform na kayo? Kapado. Nakakatakot. Pero masaya, excited. Lalo pag na-pull off. Kasi once na ma-pull off mo yun, once na maayos mo yung mga kailangan mong i-perform, dire-diretso na yun. Kakabahan ka every time na magpa-perform ka, pero kumbaga na ng katawan mo kuha na ng katawan mo yung mga mangyayari. So, mas madali na kapag nakapag-perform ka na. Pero hindi nawawala yung kabatakot. So hanggang December 17 to. Hanggang December 17 nyo kaming makikita na kumakanta at nag-aano ng tabing ilog. Actually maganda raw manood ng first show, bandang gitna at saka last show. So makikita mo yung improvement, kumbaga. Kasi kahit sabihin mong nagre-rehearse kami once na mag-show, nag-aano yan lalo kung mga baguhan yung mga actor. Kami, baguhan kami. So, habang nag-show yan, kaya natin yung level. First show, second show, third show, yung level nung, kumbaga yung yung imagination nung actor na kung paano yung paano ko pa pwedeng improve yung sarili ko. Paano pataas na mataas. Hanggang sa last show. So, maganda manood ng talaga. Maganda manood ng hindi mo lang papanoorin na isang beses. Makita si Giro yun. Ay, sorry. May tanong pa ba siya? May tanong pa ba kayo? Ulit nyo. Si Lance pala nasa A Very Good Girl. Oh? Lens na namin? Si Ate Lance? Yeah daw. Oh. Kamusta daw si Kuya Red? Kuya Red, dalawa kasi Jared, saka si Kuya Red. Pero yung Kuya Red? Nuestro? Okay. Masaya ka trabaho si Kuya Red. Actually, ang dami niyang tips sa amin. Kasi mga baguhan niya naman kami. So kapag may napansin siya na, eto sa part na to, enunciate mo pa. Tapos huwag ka masyado magmadali. Damdamin mo yung bawat linya. Bawat ng kanta, bawat linya ng character mo. Mas mo yung emotions. Ang dami niyang tips na talagang nakakatulong
Tapos sinasabi niya rin kung okay yung ginawa namin. Diba? Pagtapos ng scene, ano yan? Sa gilid yan. Ganun. Okay, sige, okay. Eh, paano ko pa i-improve? Ganun lagi yung ano. Pag umokay si Kuya Red, okay. Sabihin, nagawa ko yung tips na binigay niya. So, ang next challenge ko, paano ko i-improve yun? Paano ko papadama sa tao yung eksena, yung nangyayari. Paano ko ipapakilala sa tao si Rovic? Sino ba si Rovic? Paano ko gagawa ng character si Rovic as Akira? Parang gano'n. As Akira, sino si Rovic? Parang gano'n. Basta ang daming, promise. Nakakatuwang gumawa ng character. Nakakatuwang i-portray din yung character na yun. Pinag-aiba lang ng paggawa ng character, ang pinag-aiba lang ng serye or movie sa theater. Same lang, siguro parang medyo same lang doon sa paggawa ng gagawa mo ng backstory yung character. Ang pinag-aiba lang talaga kung paano mo siya ipapakita sa tao. Kasi sa theater, lapel ka lang live. Walang kahit walang take 2, take 3. So kailangan mong ibuga, i-enunciate lahat ng mga sinasabi mo. Ibato mo kasi ang audience mo, hindi mo siya binabato sa harap. Binabato mo siya dun sa tao sa likod. So ganun daw yung para marinig ka ng tao. So ayun siguro yung pinag-aiba rin. Kasi kapag serye yung lapel mo, nakatago. Tapos kahit hinaan mo kasi napipick up ng lapel yun. Tapos sa screen di papalabas. May mga speaker yung mga papalabasan, di ba? Ayun. Kasi nakakatuwa kasi nanood kami kagabi ng Walang Aray, di ba? May parts na makikita mo kung gaano kalakas yung boses ng mga aktor. Kasi may parts na nakapatay yung lapel nila. Kasi malakas tong part na to. So parang pinapatay yung lapel o hinihinaan yung lapel nila. Kasi nga kapag naka-same level nung pag binugan nila yung linya na yun, sobrang lakas. So hihinaan. Pero ang lakas pa rin, madidinig mo pa rin talaga. Yung PETA, hindi naman siya sobrang laki. So, kailangan mong lakasan talaga para kahit wala kang lapel, maririnig mo, may intindihan ka. Compare sa Aheb. Sa Aheb kasi di ba nasa anong lugar to? Newport. Sa may... Newport yan, di ba? Yung Aheb. Resorts World. Ang laki ng Newport. Sobrang, niya. Yung stage niya, parang one way lang sa audience. Pero sobrang laki. So, mahirap kung papatayan ka ng lapel. Kasi ang layo, sobrang layo nung Pero, yun yung challenge naman nila. So, kahit mawala yung lapel mo, kailangan marinig ka ng tao sa likod. Yung PETA, intimate space Yan din yung maganda kasi nga, intimate space. Makikita ng tao mas makikita ng tao yung mo, dito? Yung emotion mo. Yung mukha mo, kung paano ka mag-react, paano ka So, yun yung isa pang challenge kasi nga, kailangan attentive ka sa mga nangyayari. Na dapat ganito yung reaction mo dito. Dapat pala hindi mo na iniisip. Dapat hindi mo na iniisip ano yung reaction mo. Dapat sumasakay ka lang, iniintindi mo yung storya mismo talaga. So, pag narinig mo rin yan, ano daw? Kunyari masaya. Gano'n parang gano'n. Kumbaga automatic na. Panoorin mo The Hamilton. Ay, napanood ka na. Ganda lang, grabe rin. Paano papanood yun? Nanood ka nung kailan? O nakatulog ka? Ginagawa kong background music pag nag-review. Wala ko nanood ka. Protect the artist. Protect the artist. Dumidigay nga ako sa harap ng mga Dumidigay ako sa harap nila. Ano pa ba yung ayun, isa pang halimbawa, babatukan ka or gaganunin ka. Dahil theater siya, mas marami kayo sa stage. Kailangan malaki galaw mo. Kasi kung lilitan mo yung galaw mo, magugulat sila bigla kang maglilinya ng aray. Ano nangyari sa kanya? Hindi na nakita ko ano yung nangyari sa'yo. Kaya pag kunyari itutulak ka, kahit sabi mong mahina yung tulak sa'yo, malaki yung reaction mo. Ganun. Ayun. Congrats daw si Stardust. Thank you! Bisita kayo kapag bakit naging traffic?